Hindi ko na mahanap yung video ko na pang intro. Ganito na lang setup natin para may intro naman tayo. For today's video, sound standard na MA72 na power amplifier. Si Bossing galing Valenzuela yata, nakalimutan ko na. Although marami siya pinagawa sa atin. Unahin lang natin yung MA na 72 niya. Ang issue nitong amplifier is bloated or lumobo yung mga capacitor. Okay, yun nga, dahil hindi ko na mahanap yung video ng intro natin, inaantay ko sana yung abiso niya or tawag niya para kung itutuloy yung deal dahil nga lumubo yung mga kapasitor, papalitan natin lahat. Siyempre medyo may kamahalan yung kapasitor, kailangan natin antayin na kung papayag siya sa ganung kontrata natin. Ngayon pumayag na, kaya ito na yung kadugtong na video. Nakausap ko na si Bossing tungkol dito sa may sound standard na MA72. Ayan, akala ko dito may nasunog pa, hindi ko alam kung sa pin lang yata ito. Kita ng kapasitor ito, walang nakasulat na value, walang nakasulat. Lumubo talaga siya, hindi siya yung sabi ng iba yung malsa lang ng konti. Hindi, lumubo talaga siya. Pati nga yung mga pandikit niya umalsa na oh. Ngayon ang pinalit natin is ito, Broadway, original ito. Broadway na 100 volts by 15,000. Medyo mababa na konti pero 15,000 ito. Original din naman ito. Meron doon kanina, doon sa may Raon, meron 15,000 doon na matangkad. Kaso kulay, ano ba yun? Yung hindi ko na mahanap. Yung kulay, parang kulay brown na nadatingan niya, matangkad siya, 15,000 pero hindi ako doon, hindi ako kumbinsido. Mas okay ito, may pangalan to eh, original na Broadway ito. Ayan, gold oh. Ito ipapalit natin. Bali 3, 6, 9, 12. Ito isang set tong binili ko. Medyo may kamahalan. Okay, tulad siya nito oh, kalog na oh. Tanggalin natin to, tanggalin ko lang muna ito. Tapos palitan na natin agad, diretso tayo nito. Tapos para maobserbahan natin kung may audio or may problema pa na iba. Mas gusto ko kasing buhayin muna o palitan muna yung capacitor bago tayo mag troubleshoot, di ba? Nabaklas ko na yung mga capacitor. Ito, yan, dati may nag-comment dito sa reels ko na imposible daw na lumubo lahat or aalog lahat. Hindi posible. Posible kasi ito na nga oh. Oh. Kita naman eh, namag na eh. Oh. Meron lahat. Hindi naman tayo nagsisinungaling eh. Lahat yan. Ito. Meron din. Oh. Kasi nga kita nyo naman oh, pati pitan nyo malsan oh. Basta lahat ito. Ito walang kalog-alog to. Kahit anong alog mo niyan wala oh. Oo, oh. Kasi bago nga siya. Ito ha? Oh. Ayan, wala nakasulat na value dito. Wala nakasulat. Although lagyan natin ng 100 by 15,000 ah. Mas okay na, mababa lang na konti ito pero solid naman ito. Original na Broadway ito. Okay, ito yung likod. Tapos may kahawig siya. Yung kadatingan nito is yung krill. Kawigan niya is yung krill na 16. Nakagawa na ako ng krill na 16. Yung power supply nito is halos pares sila ng forma. Ito namamuti dahil sa amag. Yung itong ano, yung ano tawag yan, yung sa alum, yung namumuti-muti, corroded. Marami pa pala problema to. Ito pa pala oh. Pwede tinanggal natin kasi yung linya oh, wala na rin oh. Pudpud na rin tong linya na maliit oh. Diba? Lang i-jump lang natin sa may kabila mamaya yan. Okay, i-jump na lang natin yan. Although parang namakmak lang naman yata. So ngayon babalik ko itong or ipapalit ko na yung mga bagong capacitor na li natin. Palit natin dito. Tapos ito linya natin siguro maigi yan sa ilalim. Sa ilalim na lang. Or tingnan natin. Parang meron na sa ilalim eh. Dalawa. Meron na. Na-jump na pala nila. Na-jump na. Yan oh, may pulaw. Okay.
Ibalik ko na yung board and then yung power supply ba. Ayan, ang ganda ng kapasitor natin, gold na gold. Medyo mababa lang siya na konti, pero maganda. 15,000 yan ha. And then legit to kasi sa Broadway natin nabili ito. Check na natin lahat ng wire, kable. And then take note pala guys ha, kapag nagbaklas kayo ng mga ganitong klaseng unit na hindi nyo kabisado yung color code, or minsan kahit na color coding nga basta magkakampalit na, medyo mahirapan ka na kasi yung sakit parehas. Mas maigi maglagay kayo ng tagging, or kung di man tagging, picturean nyo para pagbalik is mas madali, hindi kayo malilito. Okay, yan, balik natin to. Natin kung nakaraan ang hirap i-start ito. Kapag lang di pala naka-on to. Yan. Okay, naka-standby siya. So, on na. Mailaw natin to, no? Nakala ko kanina to, sunog to. Kan lang pala, yung tape na Kapton. May maiwan talaga na kunting ilaw dyan dahil sa mataas yung amperahe nito. Normal lang yan sa mga dating amplifier. May maiwan talaga na, may maninag na talaga ng ilaw dyan. Konti. Yan, nag-normal na siya. Naka-normal. Ngayon magsukat tayo ng bias niya. Tingnan natin kung may bias na. Ibig sabihin, ito working ng tong natin. Working na tong power supply natin. Papansin ko lang ha, pasensya na kayo. Ayan o, may bias nyo. Nasa halos magpo 0.4 siya. Magpo 0.4 dito. So, meron siyang bias. Tapos dito, kahit dito meron din eh. Oops, yeah, mag-ingat. Short na. Ano na sinasabi ko? Nadalian pa yata tayo. Nagkadikit ba yan? Nadalian pa yata tayo ng isang channel ah. Wala na, sira na. Oh. Nadalian pa tayo. Pambihira. Wala na, yan sinasabi ko na mag-ingat. Nadalian tayo. Ito sa isang channel, pambihira na yan. Imbis na okay na eh. Sira to, may nadali dito. Malamang may output na nadali. Yan ang sinasabi ko na kailangan mag-ingat. Mag-ingat tayo sa pag, ano tawag nito, pag titester. Na minsan di talaga maiwasan niya. Akin kasi, kasama na yan sa pagtrabaho ko bilang vlogger. Eh, yung isang kamay natin nakawak sa camera, yung isang kamay nasa tester. Okay lang yan, sanay na ako sa ganyan. Pero kayo ha, kung hindi kayo nagbablog, mas maigi, mag-ingat kayo. Notin ko muna ito. Dito lang to sa isang channel, yun lang, madadagdagan lang yung trabaho natin. Yan talaga yan, kasama sa trabaho yan. Normal sana to eh, nasukatan ko na ng bias to eh. Normal sana, nagkadikit lang ako. Malit na yung problema natin eh. Paklasin ko itong channel 2 muna. May din troubleshoot ko na yan. Balikan ko na lang kayo kapag naging okay na. Tapos palitan ko muna yung control. Palitan natin control para masabi natin na kung may problema talaga sa control, palitan natin yan actual. Kapag wala pa rin, punta tayo dito sa may back panel niya. Medyo may kalumaan na kasing unit nito. And then, matagal daw na yung stock. Paklasin natin, pambihira. Tama lang na binaklas natin tong board. May mga lumubo pala dito. Ito, lumubo to. And then ito, magkapares. Ito and then ito. Hindi ko lang alam kung parehas yung value niyan. Hindi lang gano'n makita sa may GoPro natin. Pero lumubo siya. Bloated na. Ito to. Bloated na yan. Dalawa. Hindi ko alam kung yung kabila ganun din. Ngayon, ito yung nadali sa atin, yung isa. Dito tayo nag-check kagabi. Dito sa may taas. Pero yung nadali is dito sa may baba. Ito, shorted ito. Tester natin, tingnan nyo. Yan. Ito, short to. And the rest dyan is buo na. Ito, short ito. Nakangat na ito ha. Yung base saka emitter. Ngayon, tanggalin ko lang muna ito. Tanggalin ko ito. Tapos palitan natin. Tapos itong bloated na caps, palitan din natin to. Kahit di natin tanggalin yung
yung board sa main-sync, katirin na lang natin to. Total, papalitan naman na eh. Okay, and then silipin natin yung kabilang board kung bloated din yung mga kapasitor doon. So ngayon guys, bali ito na, tinanggal ko na yung control. Ang mahirap kasi dito, sinasabi ko na ito, yung transformer, kailangan mong iangat talaga yan, kasi pag hindi mo iangat, hindi mo matanggal yung control. Yan o, hindi mo matanggal kasi nakaharang itong transformer. Yung casing nito, hindi mo siya matumba dito paharap. Yan, hindi mo talagang iangat yung transformer. Kaya once na binaklas mo, palitan mo na lang talaga para sure ball na. Ito yung control niya. May problema na talaga, yung continuity niya iba na, o resistance niya. Ang problema natin dito is medyo maiksi ito. Yung meron tayo ay naka half moon na medyo mahaba. Although gawa na lang natin ng paraan to, wala naman tayong pamalit ng ganito klaseng control 10K na medyo maiksi. Meron tayo dyan, mga ordinary lang. Okay, diskartehan natin. Tapos ito, tinalitan natin ang output to. Ito. Yan, bago na. Yung nadali is C5200 ang nadali. Isang piraso lang naman. Buti isang piraso lang. Okay, palitan ko muna itong control. Tapos, ganun din pala dito. Bloated din to. Magbabaklas pa pala ako nito. Bloated din itong 10 UF na 100 volts. Ito. Yan, tinamad na ako magbaklas. Sinangat natin. Tapos, nilakihan natin o tinasa natin yung value. Yung 100 volts, ginawa ko ng 160 yata yan. Nilakihan ko na para may headroom siya. Mas okay lang. Yung microfarad, 10 UF pa rin naman eh. Nabaklas ko na rin yung channel 1. Lumobo. Ito na lahat oh. Nanggal ko na oh. Okay. Teka lang ha. Ito lahat to, pinabubunot ko na lang. Natamad ako magbaklas ng board eh. Sayang oras. Pinatong na lang natin. Tamad solid eh. 10 UF na 160 250 na nga nilagay ko eh. Mas matibay ito kaysa 100 lang. Yan, lumubo lahat to. Okay din, sakto lang na binaklas natin to kumbaga. Kasi para malinisan din yung board. Malinisan yung board, hindi malinisan din yung casing. Tapos yung control, napalitan na natin to Naibalik ko na yung knob. Tapos yung transformer, naibalik na natin yan. Okay? Linis na lang kulang, tapos babalik ko to. Tapos testing tayo. Sana magkaroon na ng audio. Okay, naibalik na natin tong board. Natagalan ako. Hindi ko mapatino-tino yung audio. And then sa kabila kanina, isang pares pala yung nadali. Mambira. Doon sa ilalim yung isa, tapos ito. Akala ko isa lang. Yung kapares na A pala ay sira rin, hindi kapares. Kapares. Ito, tsaka eto. Kaya paglagay ko may leak pala. Okay lang. Ngayon, may audio na itong kabilang channel eh. Ang problema, yung kabila, wali. Baka pupunta pa ulit tayo sa may back panel nito. Tignan nyo ito meron. Lakas. Palitan na natin ang control to meron. Dito wali wala. Kung meron man, mahinang mahina. Tapos pag ginalaw mo itong mga switch, nawawala siya. Dito ang problema, sa may back panel pa rin. May kalamaan na kasi. Yung mga switch nito may problema na. Bira sana itong channel to working na working siya Dito lalo pag inilagay ko sa may stereo yan. Lagyan natin ng stereo. Naka-stereo na pala ito. Parallel natin. Yan, naka-parallel. Mahina talaga siya pares mahina. Kasi kukuha na ng signal yung dito na kukuha ng signal sa may channel 1 yan humina. Ang biro. May problema pa doon sa may input.
Yung amplifier na ito is okay na. Hindi naman nabago sa atin to. Lagi naman tayo nagbabaklas ng input buffer eh. Ngayon, baklasin natin to. Susundot-sundot na naman tayo ng signal dito. Baklas ko na yung input buffer natin. Tapos kinalas ko yung switch ng bridge, parallel and then stereo. Ito. Kaya medyo umaba siya ng konti. Yung luma niya ay nasaan na yun? Ito. Ito yung luma niya. Medyo nangitim na nga siya. Yan, try muna natin palitan yung stereo bridge mono niya. Gusto ko sana palitan lahat ito. Kaso wala tayong pamalit. Yung available lang is yung meron tayong sa may kwan lang, sa may parallel mono and then bridge. Ay, mono stereo bridge pala. Try muna natin kung magiging normal yung tunog nito. Sana maging normal. Mas pa to, medyo okay pa itong pinalit natin. Okay, balik ko muna. Mahirap pa naman magbaklas kabit nito. Tagal kong nilinis, ginalaw-galaw yung panel. Although tumutunog-tunog siya. Tumutunog-tunog siya, kaso nga lang minsan nawawala. Dito pala oh, ang ginawa ko, nirekta ko lang yung muna. Nag-jump ako dito, rekta ng input. Di ako dumaan dito. Naging normal yung tunog, pambihira oh. Siguro sa katagalan din. Ayan oh, channel 2, channel 1, oh, dalawa. Ba? Naging normal siya. Ngayon ang gagawin ko na lang dyan ay yung socket nito, malamang nangitim to sa loob. Kaya hindi makakontak na maayos itong yung XLR natin. Wala, ganun talaga, kasama yun sa trabaho natin. Although maganda kasi na yung switch na todo linis na talaga siya. And then ito, WD-40 lang katapat nito. Bubombahin lang ng WD-40, iangat or basta bahala na, basta pasukin ng WD-40 ito para tumino. Ngayon kasi nakarekta ito, nagta ko muna. Ito yung tinatawag na troubleshoot talaga. Kung naalala nyo yung sa previous vlog ko na live fit, ganun na ganun din to. Hirap na hirap din ako sa input buffer. Yun pala yung mga dito lang oh. Minsan ganun talaga, yung mga socket is nangingitim. Although yung mga, lalo yung mga switch. Ito pinalitan pala natin yung ito, yung parallel mono bridge na switch ha. Okay na, naging working na ito. Ang gagawin na lang natin, ipa-finalize muna to. Balik ko muna itong mga tornilyo kasi hindi pa nakatornilyo to. Balik ko muna to, tapos ito nga, bubombahin natin to ng WD-40. And then, siguro outro na tayo. Working naman na eh. Okay guys, para matapos na yung vlog natin. Nag-aantay sila oh. Sun decision nyo eh. Birthday na pare, happy birthday pala. Salamat pre, salamat. XD, kwanto, yung isa sa mga original na tagalabas ng XDN Audio Innovation. Yan, mga processor nila. Okay. Ayan, para matapos na tayo. Tornilyo ko na ito. Nakatornilyo na. Lahat, kumbaga naka-fix na. And then binalik ko na siya dito. Working na eh. Tapos naka 220 na tayo. Yan, naka 220 na, hindi na naka-valve yan. Bahala ka dyan ha. Okay, medyo pinahirapan tayo. Nagsimula ako kahapon ng mga 1 PM. Ngayon, ano oras na? Mag-alas 6 na. Di get 24 hours na yung trabaho natin. So ayan, channel 1, channel 2, dalawa na. Sa totoo lang guys, tuwing repair ko ng mga old na or luma na mga amplifier, nangangamuti ako dito sa may input buffer. Nangangamuti ako dyan. Tagal ko mapatino kasi nga mga na-stock na. Ayun na, working na, dalawang channel. Ayan o, matunog na. Dalawa yan. Okay. Solid na tunog niya. Okay, bago tayo mag-copyright, balikan natin ang ginawa natin. Ito, bago na lahat ng kapasitor ha. Bago lahat ng kapasitor kasi nga nabuntis yung kapasitor. Tapos yung control pinalitan natin bago tong control.
Yung input buffer naman, yan lang naman, pinag-inang-inang lang natin. Tapos yung switch, contact cleaner lang makatapat niyan. Tapos ito, nadalihan tayo ng output, isang pares. Yan, isang pares na C5200 din A1943. Although wala naman talaga sira, dapat yan. Nadisgrasya lang natin kasi nga kakasundot-sundot natin. Ayan, sir from, nakalimutan ko na, Valenzuela yata to. Okay na yung sound standard mo na MA72. Dali working na, may audio na parehas. Next ko na lang kasi 4 na unit yung pinagawa sa atin. 2 Macrotech sound standard, tapos yung isa, may isa pa tong original. Isusunod na lang natin. Okay na, working na, pinalitan na natin ng bagong kapasitor. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit rito sa akin, sir. And then, ewan ko kung may naibigay ako na ideya. Tingin mo ba, may naibigay ako na ideya? Ay, Wala ikaw na. pa. Kaya ka maraming sumusubaybay sa'yo. Maraming natutunan sa'yo. Okay, ayan. Basta kung may naibigay man akong ideya, edi yun na yun. Kung wala, pasensya na. Ayan, promotion, bago tayo magtapos, siyempre. Shop natin, Solid G Electronics Repair Shop. And then, 61 Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. So hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.